Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And sa oras na ito, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon at tinayahan po ang lahat na tayo po ay yumuko at manalangin sa ating Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataong ibinigay niyo po sa amin na maparito upang makapaglingkod po sa inyo. Dalangin po namin ang inyong patuloy po na pangunguna sa amin, inyo pong igawad, ang mga pagpapalang spiritual po na kailangan namin. Tulungan niyo po kami na magsipaglago sa pananampalataya at ang mga aral niyo po na aming pag-aaralan ay nawa Panginoon manatili po sa aming mga puso at kaisipan. Pagpalain niyo po Diyos ang mga aral na aming pag-aaralan sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng bagay. Sa inyo kamay amin na po itinatagubilin ang lahat. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa oras pong ito, ay alam ko po na ang araw na ito ay isang bagay na kung saan ay masakit po para sa atin. Ito po ang unang linggo na kung saan ay hindi na po natin makakasama si kapatid na Ruel. At ito po ay isang bagay na kung saan ay hindi matututulan. Tayo ay nalagasan ng isang kawal ni Kristo, subalit ang kanyang pagkamatay naman mga kapatid ay makabuluhan. Praise the Lord. So sa oras na ito mga kapatid, atin pong ginugunita sa araw na ito ang pagkamatay ni Brother Uwel. At sa isang bagay na ito, dito rin po tatakbo ating pag-aaralan sa oras na ito. At nawa, buksan po natin ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso, na wag po natin hayaan na hindi po natin mapakinggan ang aral po na nais ituro po sa atin ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo mga kapatid na makinig ng salita ng ating Diyos? So sa oras na ito mga kapatid, sa atin pong pagsisimula, let us all stand at basahin po natin ang Biblia natin dito po sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. Nang sabi po ng Biblia, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. You may be seated mga kapatid. Ang paksa po na pag-aaralan natin sa oras na ito ay pinamagatang ang katakdaan ng kamatayan. Okay. So since na namatay po ang ating kapatid, dito rin po iikot ang ating mga pag-aaralan sa oras na ito, na dito po sa Hebrews chapter 9 verse 27, sinasabi po ng banal na kasulatan na ang tao po ay sadyang nakatakda na po sa kamatayan. Wala pong taong makakatakas, wala pong tao mga kapatid na makakaiwas. Lahat po tayo mga kapatid ay mamamatay. Amen po ba? So sa iba't ibang kapamaraanan, sa iba't ibang dahilan, maaari po tayo mamatay. So sa oras pong ito, meron po tayong pag-aaralan na isang bahagi bago tayo pumunta sa talagang patutungkulan ng ating pag-aaral. Kung kayo po ay may Biblia, dito po sa Romans chapter 8 verse 1, ang sabi po ng Biblia, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo. So sinasabi po, mga kapatid, na ang sino mang tao, kung siya po ay nakay Kristo, wala na pong hatol na mangyayari. Okay? Hiningi ko po ang inyong atensyon. Ang sino man daw po na nakay Kristo. So, ibig sabihin, sa word na nakay Kristo, ibig sabihin, may mga tao pala na mamamatay at namamatay nang wala kay Kristo. At isa dyan sa mga halimbawa na namamatay nang wala kay Kristo, namamatay po sila ng, alam niyo po yun, walang kabuluhan. Namatay sa droga, namatay sa pagnanakaw, namatay sa mga bagay na kung saan ay walang ipinakinabang ang Diyos sa kanila. So kung ang isang tao po ay namamatay o mamatay nang wala po siya sa panig ni Kristo, ay ang kanyang buhay po mga kapatid ay masasabi nating maaaring mauwi sa kapahamakan. Dahil ang sabi po dyan mga kapatid, kung inyo po titingnan, wala na pong anumang hatol.
So hindi na po hahatulan ang tao na sumasampalataya kay Kristo. So sino po ang hahatulan, mga kapatid? Yung mga taong wala po sa Panginoong Hesus. At para maintindihan po natin, kapag sinabi po, o pinag-uusapan po ang salitang na kay Kristo, ibig sabihin, nasa panig ka ni Kristo. Sumusunod ka kay Kristo. Gumagawa ka ng mga bagay para sa ating Panginoong Diyos. At nabubuhay ka ng para sa ating Panginoon. At kung hindi ka po nabubuhay para sa Panginoon, at ikaw ay mamatay, tiyak na ikaw ay mahahatulan pagdating po ng panahon. So ibalik natin, sister, dito sa Hebrews chapter 9 verse 27. May ipapapansin po ako sa inyo saglit dyan. Ang sabi dyan, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos ito ay paghuhukom. Meron pong judgment na mangyayari. Sa ayaw man po natin o sa gusto, may judgment po na mangyayari. At ang isa sa bagay na nakakalungkot po sa ating panahon, kahit iligid-ligid po natin ang ating mga mata, marami po sa mga tao ngayon kung mamuhay, parang walang kamatayan. Sugal dito, sugal doon, pagdanakaw dito, pagdanakaw doon. Nagbibisyo. Walang Panginoong kinikilala at pinaglilingkuran. Naani mo, mga kapatid, kung mag-inom, lamo-lamo, akala mo walang kamatayan. Hindi po napapansin ng sanlibutan ito na pagkatapos po ng buhay na ito, meron pong paghukom na hindi po natin matatakasan. At lahat po tayo ay nakapila sa hukuman ng Diyos at tayo po'y hukuman sa lahat ng ating ginawa. Kaya kung ikaw po'y mamamatay nang wala kay Kristo, delikado ang iyong lagay. Ikaw ay huhukuman ng Diyos. Pero kanina po, kung mapansin ninyo, Romans chapter 8 verse 1, wala na pong anumang hatol kapag na kay Kristo. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang mga hahatulan po ng ating Panginoong Diyos ay ang mga tao na hindi po sumunod sa aral po ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, para po mabigyan po natin ito ng tamang paghati, ang Hebrews chapter 9 verse 21, mga kapatid, ay tumutukoy sa paghukom ng Diyos sa mga gawa ng mga tao. Ano po ba mga gawa ng tao? Paano ka po ba namumuhay? Ikaw po ba ay namumuhay ng suwail sa magulang? Ikaw po ba ay namumuhay, mga kapatid, ng hindi maganda ang iyong pamumuhay? Kalunos-lunos ang iyong pamumuhay? Masama kang tao kung mamuhay, mga kapatid? Ito po ay tumutukoy sa mga ganitong klaseng tao. Huhukuman po sila sa kanilang mga gawa. At dito po sa Romans chapter 8 verse 1, na hindi na raw hahatulan ang mga anak kay Kristo, ito po ay tumutukoy sa katotohanan na kapag tayo ay sumampalataya kay Jesus, tayo ay napawalang sala na sa ating mga kasalanan at hindi na hinahatulan ng Diyos. So kapag ang isang tao po ay sumampalataya sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesus, hindi na po siya hahatulan. Pag sinabing sumampalataya, naniwala kay Kristo. Lahat po ba naniniwala kay Kristo? Lahat. Pero isang bagay ang ipapapansin ko sa inyo. Maaaring kilala mo si Jesus sa kanyang pangalan. At pag tinanong po natin ng mga tao sa Pilipinas, maaaring lahat sila magsasabi, kilala ko si Jesus. Pero hindi po lahat ay sasagot kapag tinanong mo sila, alin magbigay ka ng isa sa mga utos ni Jesus sa buhay mo. Kasi pag sinabi po natin, mga kapatid, na kay Kristo ka na, ibig sabihin, alam mo ang pasikot-sikot patungkol kay Jesus. Alam mo kung bakit siya namatay sa krus. Alam mo kung bakit niya tinubos ang tao sa kasalanan. Alam mo rin dapat ang kanyang mga utos. Kung wala kang alam sa mga bagay na ito, hindi ka makukonsidera na kay Kristo. Lalabas, kilala mo lang si Kristo. Magkaiba po, nakilala mo yung kanyang pangalan, sa sinusunod mo siya, liban pa sa kilala mo ang kanyang pangalan. Ngayon, pag sinabi mong kilala ko si Jesus, naniniwala ako kay Jesus, pero patuloy ka pa rin sa pag-iinom. Naniniwala ka ika kay Jesus, sinabi mo, pero patuloy ka pa rin sa pambababae, pagiging suwail sa magulang,
namumuhay ng hindi tama na pawang kasalanan, mga kapatid, hindi ka makukonsidera pag namatay ka ng masama, hindi ka makukonsidera na ikaw po ay na kay Kristo. Kundi ikaw po ay hahatulan pagdating ng panahon. At tandaan niyo po, ang lahat po ng tao, pag sila po ay humarap na sa hukuman ng Diyos at hahatulan na, that's final, mga kapatid. Kaya wag kayong maniniwala na pag namatay ang tao, makukuha pa natin sa dasal. Hindi po tinuro ni Jesus yan na sa ating po paniniwala, lalo na po tayong mga Pilipino, pag may namatay tayong mahal sa buhay, kadalasan magpapatawag tayo ng padasal, di ba? Pandesal tuloy. Padasal. Magpapatawag tayo. Minsan, pagka nailibing na, di ba may 40 days pa kung tawagin, pinapadasalan pa. Tandaan po ninyo, hindi na po mababago ang kapalaran ng taong namatay ng masama. Dahil pag ang isang tao ay namatay ng masama, wala nang kabuluhan ang iyong dasal. Dahil siya po'y hahatulan ng Panginoon base sa kanyang pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, sino po ba ang dapat dasalan? Yung taong buhay pa. Dahil yung buhay, may pag-asa pa yan. Pag dinasalan mo yan sa Panginoon, ibig sabihin, baga lumapit ka sa Panginoong Hesus, Panginoon, baguhin yun, tatay kong lasinggero. Tulungan niyo po sana siya na makilala ka rin niya gaya ng pagkakilala ko sa iyo. Didinggin po ng Diyos ang iyong panalangin. Pero kung sakali namamatay ang tatay mo, talagang namatay siya sa kakalango ng alak, hindi mo na mababago kapalaran, kapatid. Siya po ay hahatulan ng Diyos. Naunamaan po ba natin, mga kapatid? So sa madaling salita, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay hindi na hinahatulan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan, kundi ang mga gawa nila ay susuriin pa rin. So pag namatay po pala tayo, na aminado kang na kay Kristo ka at sumusunod ka kay Kristo, susuriin pa rin ng Diyos yung ating mga gawa pagdating ng araw. Ngayon po, pero dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, tayo ay napawalang sala na at tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Dahil sa paniniwala natin kay Jesus, tayo po ay pinawalang sala ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung may mga kakilala po kayong mga ateista, pag sinabing ateista o atheist sa wikang English, hindi po yan sila naniniwala sa Diyos. So wala po mga kapatid, maliligtas na ateista base po sa Biblia. Amen. Baka mamaya biglang, oh, sino ka? Diyos ka ba? Hinatulan mo sila. Hindi po. Base po sa Biblia, ang sumampalataya kay Jesus, maliligtas. Amen. Atheist sila. Hindi sila naniniwala sa Diyos. At lalong hindi sila maniniwala kay Jesus. So maliligtas po ba sila base sa Biblia? Kayo po ang makakasagot niyan. Kung Biblia po ang ating pag-uusapan. Nakuha natin mga kapatid. Alam niyo po ang pamantayan talaga sa buhay? Biblia. Kasi lahat tayo may mga pananaw. Lahat po tayo pwede magbigay ng sarili mong pananaw, sarili kong pananaw. Para ganito po yan. Para mabigyan ko po kayo ng standards of truth. Isa sa standards of truth, yung timbangan po mga kapatid. Nakakita na kayo ng timbangan. Timbangan po na kinikiluhan ng bigas. Pag ikaw po ay sumalok, sabihin mo ng 4 na salok, at sinabi mo, ilang kilo to? Pwedeng sabihin ng isang tao, 3 kilo yan. Pahawak na ako, 2 kilo to. Yung isa naman, ay 1.5 kilo to. So lahat po sila, meron po silang pananaw patungkol po sa bigat na ipinakikilala base po sa nasa supot na bigas. Pero paano magkakatapos ang diskusyon kapag inilapag mo na sa timbangan? Ano po ibig sabihin? Ang timbangan po na sinasabi ko ay maaari po nating ihalin tulad sa Biblia. Maaari sabihin ng tao, kapag pag namatay ang tao, makukuha sa dasal yan, makakarating pa yan sa langit. Sabi niya yun. Sabi naman ng isa, ay hindi, tumawag tayo ng pastor kasi mas may malapit siya sa Panginoon eh. So mas makakarinig ang Panginoon sa kanya. Sabi rin ng isa yun. Sabi ng lolo mo, ano ba kayo? Tumigil na kayo. Mag-alay lang tayo ng biko sa Diyos.
at sa Diyos na siya. Sabi rin yun ng lolo. Pero ano po ba ang sabi ng Biblia? Ang sino mang na kay Kristo, hindi nahahatulan. Pero kapag ikaw po ay wala kay Kristo, ikaw, huhukuman ka ng Diyos. Di tapos ang diskusyon. Nakuha ninyo mga kapatid. Kaya nga po, sa lahat po ng mga tanong natin sa buhay na ito, lahat po mga kapatid ng gusto nating malaman, hindi lahat ng bagay alam ng mama mo, Amen. ng tatay mo, Ay. ng kuya mo, kahit professor mo sa school, kahit senador pa o presidente. Kahit po ang pinakamataas at tanyag na tao sa buong mundo, tanungin mo kung paano maligtas, hindi nila alam, kayang sagutin. Hindi nila masasagot yan mga kapatid. Bakit? Marami pong tao ngayon nabubuhay lang sa pangayon lang. Paano yayaman, paano kikita, paano maaabot ang pangarap, paano makakatapos ng pag-aaral. Lahat po ng aking nabanggit ay hindi naman po masama. Pero ang problema mga kapatid, dahil nakatuon po ang isip at puso ng tao sa mga pangayon lamang, nalimutan niya, pagkamatay niya, hahatulan siya. Amen. So hahatulan po ng Diyos ang tao kapag wala po siya sa piling ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po mga kapatid dito, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Okay, take note mga kapatid ha. Sinabi po dyan, hukuman ni Kristo. Tayo daw pong lahat. Okay? Sabi diyan, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag. Alam niyo po dyan ang ginamit na tayo? Ang tayo po na ginagamit dyan ay yung mga taong na kay Kristo. Yung mga taong nagbago ang buhay at sumunod kay Kristo. Ang sabi po dyan, ulitin ko po, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ano po ba yung hukuman? Para i-judge po ba tayo doon? Mga kapatid, ito po sabi ng Biblia, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa niya, maging mabuti o masama. Ito po mga kapatid, ay isang pagbibigay ng reward ng Diyos sa mga taong na kay Kristo. Naunawaan natin, meron pong reward system na mangyayari sa langit kapag ang isang tao po na kay Kristo ay namatay, gaya ng kapatid na Uel. Okay? Siya po mga kapatid, yung ating kapatid na si Brother Uel, siya rin po ay bibigyan ng reward base sa kanyang mga ginawa nung siya po ay nabubuhay pa. Nung siya po ay kasama pa nating naglilingkod sa Panginoon. So siya po mga kapatid, I believe, makaka-receive siya ng reward base sa kanyang mga ginawa. Kaya nga mga kapatid, akala natin ha, oh, brother, baka pwede kang magwalis. Narinig niya. Lumabas ay ayaw magwalis. Eh brother, sabi ni Dear James, walisan mo daw. Yung inutos sa kanya, inutos niya pa siya nasa baba niya. Akala niya nakaisa siya. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dito po sa ating binabasa, may reward system po. Gaano man kaliit ang ginawa mo sa templo ng Panginoon, gaano man mga kapatid kaliit ang nagawa mo sa Panginoon, may reward po yan. Eh kung gagawa ka lang naman din ng maliit, ba't hindi mo palakihan? Tama? So kung gusto natin ng mas malaking reward, lakihan po natin ang ginagawa po nating kabutihan, pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, sa ating pong patuloy na pag-aaral, ulitin ko po, ang tayong lahat sa talata na ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Ang konteksto ay tungkol sa paghuhukom ng mga gawa ng mga Kristiyano, hindi ng mga hindi mananampalataya. So kung hindi ka po mananampalataya ni Kristo, hindi ka kasali sa reward, sa tatanggap ng reward. Kundi, pagdating ng panahon, haharap ang isang taong masama sa Diyos para hukuman ng Panginoon.
Saliksigin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ano na po ang nagawa natin para sa Panginoon? Ano na po ba ang nasakripisyo natin para sa Diyos? Alin po ba sa mga utos ng Panginoon ang ating ginawa at patuloy na ginagawa? O tayo po ay nasa sitwasyon na kilala lang natin ang Panginoong Hesus, pero wala tayong ginagawa para sa ating Panginoon? Naunawa natin, mga kapatid. So sa ating po magpapatuloy, ang hindi mananampalataya o yung mga taong wala po kay Kristo, sila po ay hahatulan. Ang sabi sa John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Tandaan niyo po ha, ang sabi dyan, hinatulan na. Hindi po sinabing hinahatulan na. Kasi mangyayari pa lang pag hinahatulan eh. Pero pag sinabing hinatulan na, ano po ibig sabihin? Tapos na. Past tense po yan, mga kapatid. Kaya kung ikaw hanggang ngayon, mga kapatid, patuloy ka pa rin sa pagdodroga at paggawa ng masama, hinatulan ka na. Bakit? Nakikita kasi ng Panginoon, tandaan niyo po, ang Diyos po natin ay may kapasidad malaman kung may pag-asa ka ba magbago o hindi na. Kasi yung mga taong ayaw magbago, mga kapatid, inaalaw ng Diyos talagang mamatay eh. Kasi baka makapagdamay pa sila ng tao. Diba? Biruin mo, droga ka ng droga, singot sa umaga, gabi, tanghali. Eh kasi makapanghawa ka pa ng pinsan mo, ay kinuha ka na ng Diyos. Tama? Eh para kang epidemya yan eh. Manghahawa ka eh. O ngayon po, nung namatay ka, anong sabi? Anong kadalasan sinasabi ng ating mga mahal sa buhay? Ang bait-bait pa naman niya. Hindi yan gumagawa ng masama. Yung droga pa lang po, masama na po yun, mga kapatid. So ano pong mangyayari? Magpapadasal. Aasa sa pastor, aasa sa mga ngaral. Dasalan niyo po yung anak ko para maawa ang Panginoon, hindi po, mga kapatid. Kaya habang buhay pa tayo, gawin natin ang makakaya nating makabalik tayo sa Diyos. Take note the word makabalik tayo sa Diyos. Bakit po, mga kapatid? Dahil marami po sa mga tao nabubuhay na walang Panginoon. Bumalik tayo sa Diyos habang may panahon pa po, mga kapatid. At kasama sa pagbalik dyan ay ang pagbabago ng buhay. Magbago na po tayo ng estilo ng pamumuhay. Kung tayo po ay namumuhay, naghahanap buhay sa pamamagitan ng mga bagay, mga kapatid, na kung saan ay, halimbawa, negosante ka, nandadaya ka ng timbangan, baguhin mo na. Kung ikaw po ay suwail sa magulang, baguhin mo na. Bumalik po tayo sa ating Panginoon. Ngayon po, ang sabi po rito, sa Hebrews chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So sabi diyan, mga kapatid, itinakda. So wag po tayong magsasabi na kapag oras mo na talaga. Yan po, maaaring tama, pero sa isang banda may mali eh. Alam niyo kung bakit? Meron po kasing mga tao na hindi pa dapat niya araw ng kamatayan. Pero dahil kakadroga niya, nasiraan siya ng ulo hanggang sa yun, inabot ng kamatayan. So, isipin nyo, kung siya po ba ay hindi nagdroga, mamamatay po ba siya? Oh. Yung mga tao, mga kapatid, na nabuhay na lang sa pagnanakaw at kinamatay ang pagiging magnanakaw, hindi niya po dapat panahon yun eh. Pero dahil, mga kapatid, nanlaban, di ba? May mga tao ayaw papahuli na buhay eh. So nanlaban, binaril ngayon. Pwede mo naman sana itaas na lang kamay mo para kahit paano na-extend pa at kinasuwang ka, nakulong ka lang. So tandaan po natin, mga kapatid, itinakda sa tao ang mamatay. Naniniwala ba kayo? Alam ng Diyos kung ilang taon lang mabubuhay ang bawat isa sa atin. Mga kapatid,
Kung bibigyan ka ng pagkakataon at pasisilipin sa iyo ng Diyos kung hanggang kailan ka lang mabubuhay. Sa mga nasa 24 years old pababa, hindi ko naman kayo kilala at hindi ko, kilala ko maaaring mukha nyo, ibang pangalan, nasa 24 pababa, ako po'y magsasalita sa inyo. So kung kayo nasa 24 pababa, ito po ang mensahe na gusto ko sabihin sa inyo. Kung sakali na nakita sa radar, o sabihin na natin, nakita talaga na ang pagkatakda ng iyong buhay ay hanggang 27 years old ka lang. May ilang taong ka na lang titira? Mula sa 24 o doon sa 17, basta kung nasaan kayo doon, alam nyo na yun. No? Kung nasa 24 ka at 27 ka na lang, ilang taon? 3 years. Kung mayroong 18 years old sa atin dito, sige, bilangin mo lang hanggang 27. Ngayon, kung 26 ka lang, kung may 26 dito, pasintabi. At isang taon na lang ang natitira sa iyo. Saan mo i-spend ang natitira mong panahon? Mga kapatid, ito mong bagay na aking pinaliliwanag ay para magbukas ang ating isip. Hindi porket bata ka ngayon, matanda kang mamamatay. At hindi porket matanda siya ngayon, bukas ay mamamatay na siya. Tandaan po natin may mga bata na maagang namamatay at may mga matanda na mas matagal pa ang buhay kasi doon sa mga bata. So wag po tayong magpakakampante. Ano mang oras, pwedeng kunin ng Diyos ang ating mga buhay. Pero ito po kasi ang tanong, kung sakaling kukunin ng Diyos ang iyong buhay sa mga oras na ito, gaano ka kasigurado na ikaw ay na kay Kristo? At kung hindi ka sigurado, ito po ay imbitasyon ng Panginoon sa atin. Bumalik tayo sa Panginoon. Magbalik loob po tayo sa Diyos, mga kapatid. Kasi wala na po tayong ibang aasahan sa buhay na ito, hindi ang pera. Dahil ang pera ay may limitadong pamamaraan. Kahit gaano ka kayaman, pag may sakit ka, kapatid, hindi masusolusyonan ng pera. Ang pagduktong ng buhay, siguro pwede, pero hindi sa lahat ng panahon, lalo na kung masyado ng hagyot ang iyong karamdaman. So ano po ibig sabihin, mga kapatid? Habang may panahon, bumalik po tayo sa ating Panginoon. Ngayon po, itinakda ng Diyos ang kamatayan sa atin. Ngayon po, mga kapatid, ano po ba ang kamatayan? Base sa Biblia, ano po ba ang kamatayan? Ang sabi rito, una, ayon po dito sa ating pinag-aaralan, ang kamatayan ay ang paghihiwalay ng espiritu at katawan. Naintindihan natin? Pag namatay ka, hihiwalay po ang espiritu at katawan. Ang sabi po, mga kapatid, dito po sa Genesis chapter 2, verse 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan po yung bili ng Diyos. Way back sa unang panahon at unang tao na si Adan, inutusan po siya ng Diyos. Lahat ng bagay dyan na punong kahoy, bunga niyan, pwede mong kainin. Liban sa gitna ng nasa halamanan. Sapagat sa oras na kainin mo yan, ay walang salang ikaw ay mamamatay. Mga kapatid, kinain po ba ang pinagbabawal na prutas? Kinain po. Dalawa pa po silang mag-asawa dyan ni Eva. At nung ito po'y kinain, ano po nangyari, mga kapatid? Nagkaroon po ng kamatayan. Ano po ibig sabihin nito? Listen, mga kapatid, ang original talaga na plano ng Diyos sa tao, wala dapat tayo sa kamatayan. Ang original ng Diyos, hindi tayo mamatay. In fact, para po sa katotohanan ng sinasabi ko, siya na nga mismo nagsabi, lahat pwede nyo kainin na yan. Huwag lang dun sa nasa gitna na yun. Dahil sa oras na iyan ay iyong kainin ninyo yan, walang salang mamamatay kayo. Nung kinain po nila yan, namatay po ba sila agad? Hindi po sila namatay. Ang tinutukoy po na pagkamatay nung kinain nila, namatay po, mga kapatid, sila spiritually sa Panginoon. Kaya, bakit namamatay?
Bakit namamatay si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si Brother Owen? Ba't namamatay? Dahil po yan sa kasalanan. Okay? So ngayon po, mga kapatid, number 2, ano po ba ang kamatayan? Base po sa Biblia, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ulitin ko po mga kapatid. Sabi diyan, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao, sino po yung isang tao na yon? Si Adan. Kay Adan po kasi nagsimula eh. Kung dahil sa isang tao na yan, pumasok ang kasalanan. So, ibig sabihin, ang kasalanan po, hindi po siya nag-originate dito sa ating mundo, galing sa somewhere outside ng mundong ito. Dahil po sa isang tao, ano bang dahilan nun? Sumuway siya, kumain siya ng pinagbabawal ng Panginoon. Kaya nung pagkain niya ng pinagbabawal na prutas, pumasok ang kasalanan. Dahil sa isang tao, pumasok po, mga kapatid, ang wika, sabi ng Biblia, pumasok po ang kasalanan. At, ang sabi diyan, ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So, pagkain, pumasok si kasalanan, at dahil doon, nagkaroon ng kamatayan ng tao. Okay? At ang sabi diyan, mga kapatid, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So lahat po tayo mamamatay po sa itinakdang panahon. Mamamatay po tayo dahil yan po ay buong katotohanan dahil po sa kasalanan. Ikatlo po na pahayag patungkol po sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Akala kasi natin, mga kapatid, kapakahirap ng buhay na ito. Ayoko na. Gusto ko nang wakasan ng buhay ko. Niloko ko ng asawa ko. O niloko ko ng kasintahan ko. Hindi ko na mababayaran ang utang ko. Ano po ginagawa ng marami? Nagpapakamatay. Dahil sa pag-aakala na sa pamamagitan ng kanilang gagawing pagpapakamatay, matatapos ang lahat. Naunawaan natin, mga kapatid. So ngayon, dapat natin maintindihan na ang kamatayan ay hindi po ang katapusan. Yan po ay simula. Ang sabi po, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 52, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog. Mga kapatid ha, ang ginamit po dyan mga tutulog. Ang original po, mga kapatid, kung atin pong susuriin po yung mga tutulog, ang ibig pong sabihin niyan, mga patay. Okay? Hindi daw tayong lahat ay mamamatay. Sabi diyan, ulitin ko po ha, narito, sinasaysay ko sa inyo, ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog o mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Okay? Tayong lahat ay babaguhin. So gusto ko pong hingi ng inyong atensyon, mga kapatid. Hindi daw tayong lahat ay mamamatay. Ang kinakausap po rito, mga kapatid, hindi po lasinggero. Ang kinakausap po rito, mga kapatid, ay ang mga taong na kay Kristo. Yung mga nagbago na, sumunod sa Panginoon. Ang sabi dyan, mga kapatid, sa sulat na yan, hindi daw tayong lahat ay mamamatay. Ngunit, tayong lahat ay babaguhin. Sabi sa 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Pag sinabing pakakak, sa wikang Tagalog po, mga kapatid, ito po ay trumpeta. Okay? Sabi diyan, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak o yung trumpeta at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Mga kapatid, kung kayo po o ang bawat isa po sa atin ay walang alam sa salita ng Panginoon, baka sabihin natin,
hibang yung sumulat nitong Biblia eh. Imposible na ang isang taong patay ay mabuhay pa. Pero tandaan nyo po, wala pong imposible sa Panginoon. Ang sabi dyan, mga kapatid, tayo daw pong mga mananampalataya ni Kristo, babaguhin po tayo sa isang sandali, sa isang kisap mata. Lahat naman po tayo nakakaranas ng kisap mata eh. Gumanyong ka lang eh. Dipikit na agad yung tao eh. So pagka pumikit ka, yung twinkling of an eye kung tawagin, mga kapatid, tandaan nyo po ito. Sa pamamagitan nung yung isang kisap mata na yan, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, tayo raw po, mga kapatid, ay babaguhin. Ulitin ko po sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Imagine nyo, yung mga patay sa libingan, bubuhayin po yun ng Diyos sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trompeta. Tatandaan nyo po, mga kapatid, ito po ay isang bahagi na inaantay po natin bakit tayo naglilingkod sa Diyos. And I just want you to remind, mga kapatid, kaya tayo nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon dahil inaantay natin ang pinaka-big break event na ito. Dahil ang sabi po dito sa aklat na ito, tutunog, iboblow daw po ang trumpet, mga kapatid. At sa isang kisap mata, ang unang-unang bubuhayin ay ang mga namatay kay Kristo. Mga kapatid, ang kapatid na Uwil, nagsisina ng kasalanan, nabautismuhan na rin. Masakit na hindi na natin siya makikita, hindi na natin siya maririnig, hindi na natin siya makakadaupang palad, hindi na natin siya mayayakap, hindi na natin siya makakausap. Pero isang tiyak, mga kapatid, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trompeta, mga kapatid, ang mga patay sa libingan ay bubuhayin. Ito po isang pag-asa, mga kapatid. Yes, sobrang sakit na hindi na natin siya makikita, pero ang isang kasiguraduhan na dapat nating maging inspirasyon, namatay po siya nang hindi po tumalikod sa Diyos. So may aasahan po ba, kapatid? May aasahan po siya. In fact, bubuhayin po siya. Ang lahat ng namatay kay Kristo, bubuhayin po, mga kapatid. At sa kanilang pagkabuhay, mga kapatid, ang sabi diyan, bubuhayin po sila nang wala ng kasiraan. Ibig sabihin, ito kasing katawan po natin, may kasiraan ito. At sa katotohanan ng bagay na dapat nating maintindihan, kaya ito may kasiraan. Alam niyo kung bakit? Una, kain ka ng kain ng taba ng baboy, high blood ka. Nasira ang loob ng katawan mo. Inom ka ng inom ng alak. Kung ano-anong iniinom mong hindi tama, kape ka ng kape, tinamaan ka sa kidney, mga kapatid. Bakit tinamaan ka sa kidney? Dahil ang katawan po natin may kasiraan. Nadapa ka, nasugatan ka. Bakit may sugat? Kasi may kasiraan ang katawan natin. Pero sabi ng Biblia, ibabangon ng Diyos ang mga namatay kay Kristo at mawawalan na po ng kasiraan. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang pagbangon po sa mga patay, tatandaan nyo po, hindi po sila nasa sitwasyon na parang tao na ganito sa atin. Meron tayong, ang tao kasi, composed po yan ng laman, buto. May dugo tayo. Okay? May bungo tayo. Yan ang tao eh. Pero pag binuhay po ang taong na kay Kristo, pag blow ng trumpet, mga kapatid, glorified body po yun. Ano po ba ibig sabihin ng glorified body? Kaya mong tumago sa pader. Pero hindi ka multo Baka isipin nyo, multo kayo. Ibig bagang sabihin, ang katawan po natin ay mapapalitan ng katawang panlangit. Ganun po, mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa atin. Ililigtas po tayo ng ating Panginoon at sa atin po pagpapatuloy, mga kapatid. John chapter 11 verse 25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Mga kapatid, napakagandang salita ito ng ating Panginoon. Kahit pala mamatay tayo, mga kapatid, mabubuhay tayo. Bakit? Na kay Kristo po tayo na verse 26. At ang sino mang nabubuhay
at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Mga kapatid, gusto ko pong ipapansin sa inyo yung number 26. Ano? Ang sino mang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanman. Mga kapatid, hindi po ito literal. Na sumampalataya ka sa Panginoon ngayon, hindi ka na mamamatay. Mga kapatid, yan po ay nagsasalita spiritually. No naman natin, hindi ibig sabihin ng magpakailanman na yan ay hindi tayo mamamatay. Ang point po dito mga kapatid, ang namamatay po kasi itong katawan natin. Kasi ang katawan po natin ay katawang panlupa, hindi katawang panlangit. So ngayon, kung babalikan po natin yung talata na yan, at ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, nasa katawan lupa ka kapatid, namatay ka nang sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan, hindi mamamatay magpakailanman. Okay? Ang spirito po natin mga kapatid, no, na nasa ating Panginoong Diyos, ibinigay ng Panginoon, hindi po siya mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Yan po ay tanong. So ngayon, number 4, napatungkol po sa kamatayan. Ang Kristiyano ay may pag-asa sa muling pagkabuhay. Mga kapatid, 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Okay? Pakinggan niyo po ha. Noong unang panahon, si Adan ay naging dahilan kung bakit pumasok ang kasalanan. Kaya namatay ang tao, namamatay tayo. Ngunit pagpasok ni Jesus, ibang bagay po yun. Siya po ay nagbigay ng buhay sa atin. Siya po ay magbibigay ng buhay na walang hanggan sa atin. Ngayon po, yan po yung pag-asa, no, ng mga Kristiyano. Number 5, ang kamatayan ay isang paglipat sa buhay na walang hanggan. Dito na po tayo, last na po ito. Ang kamatayan daw po ay paglipat sa buhay na walang hanggan. Okay? Take note mga kapatid. Pagkamatay po natin dito, doon po magsisimula ang tunay na buhay. Kung saan mo i-spend ang eternity mo. Ito po ba sa impyerno o doon po sa langit? Mamimili ka lang kapatid. Okay? Inuulit ko po. I strongly repeat. Pagkatapos ng buhay na ito, may tunay na buhay po tayong haharapin. Isipin nyo ha, sa mga kapatid, o lalo na kung may makakapanood nito, isa pong masasabi kong napakalaking pandaraya ng dyablo ay ang games. Tama? May mga gamer po ba dito? Nauubos po ang ating oras sa kakadut-dut ng cellphone. Nauubos po ang ating oras. Wala na tayong panahon sa ating mga magulang sa ibang bagay, kundi doon tayo nakapokus. Bakit ka nakapokus bilang gamer? Para palakasin ang iyong karakter. Amen po ba? Pinalalakas mo yung karakter mo. So, ito, bibigyan ko kayo ng isang malikot na pananaw. Halimbawa lang. Kasi yun yung aim mo eh. Maging pinakamalakas sa larangan na kung ano man laro. Dota, ano ba ba mga laro? Ha? Battle of the City. Ha? Lahat. Sige. Ibibigay ko. Halimbawa lang. Ibibigay sa'yo, ikaw na ang pinakamalakas sa lahat. Okay? Mga kapatid, pay attention. Ibibigay na sa'yo, ikaw na ang pinakamalakas. Yung tipong, pagbukas mo pa lang ang cellphone, patay na sila lahat. Ganun ka kalakas. Ha? Ganun ka kalakas. Pagpalagay na lang natin. Kasi ang ini-aim ng isang gamer ay maging pinakamalakas. O ngayon, kung ikaw nga ang maging pinakamalakas, what's next?
What's next? Ano ang susunod? Nung naging malakas ka ba, makakatulong ba yan para makapasok ka sa langit? Sa lahat ng aspeto, wala akong panahon sa Diyos eh. Kailangan ko kasi magtrabaho para sa pamilya ko. Sige, ibigay na sa iyo lahat ng pagkakataon. Naging pinakamayaman ka sa buong mundo. What's next? Ano ang susunod? Maglilingkod ka na ba sa Diyos pag mayaman ka na? Mga kapatid, sa lahat ng aspeto, maraming tao pinagpapaliban ang paglilingkod sa Panginoon. Mag-aaral pa ako eh. May exam kami. So, ibigay ko na. What's next? Hindi natin napapansin. Ang tunay na buhay, hindi dito sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Minsan pagka naging failure ka sa exam, minsan sinisisi mo sarili mo, ginawa ko naman ng lahat, ba't di ako nakapasa? Yun na ba talaga ang buhay, mga kapatid? Ang makapasa sa exam? Yun na ba talaga ang buhay, mga kapatid? Magkaroon ng magandang trabaho? Yun na ba talaga ang buhay? Magkaroon ng magandang pamilya? Successful na buhay? Yun na ba talaga yung mga kapatid? Doon na ba talaga natin gustong ilagak yung ating isip? Nalimutan natin, mga kapatid. Marating man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. Makuha mo man, makamit mo man ang lahat ng bagay na pinapangarap mo. Kung sakaling ikaw ay mamatay, gaano ka kasigurado na ikaw ay mapapalangit? Minsan, mga kapatid, hindi natin ito napapansin bilang mga tao eh. Tayo mga mahihirap. Tinitignan lagi natin yung mga bagay na wala sa atin. Na meron sa mga mayayaman. Minsan tinitingnan natin yung lahat ng mga wala sa atin na para bagang tayo pinabayaan ng Diyos at nagkulang ang Diyos sa atin. Hindi natin nabibigyan ng pansin, kaya wala sa iyo ang bagay na yan para matutunan mong lalong lumapit sa Panginoon. Amen. Dahil sa oras na kapag nakamit mo na yan, I believe hindi ka nalalapit sa Diyos. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Itong mga taong minsang tumawag sa Panginoon, papanalunin mo lang ako, Panginoon, okay na. Pero nung naging successful po sila sa buhay, pangalanan niyo po lahat ng successful na tao sa mundong ito. Lahat po ba sila naglilingkod sa Panginoon? Hindi. Yung mga taong sikat, nasa karanyang, nasa magagandang buhay at sitwasyon ng kanilang buhay, lahat po ba'y naglilingkod sa Diyos? Hindi. At isang bagay po na hindi matututulan, lahat po sila, karamihan sa kanila, nabubuhay po sa kasalanan. Mga kapatid, alin ba ang mas mamatamisin po natin? Ang magandang buhay na walang kaligtasan? O nasa ganitong sitwasyon tayo, pero may aasahan po tayo? Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na mamatay na lang tayong mahirap. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na mamatay na lang tayo at huwag na lang magtrabaho. Hindi po yun eh. Ang pinupunto po dito, mga kapatid, lahat po dapat ng ginagawa nating pamumuhay, dapat kasama po natin ang ating Panginoon. Amen. Dapat laging kasama po sa ating mga pangarap ang Panginoon. Na Panginoon, kung makatapos man ako ng pag-aaral, makakaasa kayo na ang aking mga sasahurin, may bahagi kayo doon. Tutulong ako sa mga mahihirap. Dahil alam ko yung pakiramdam ng pagiging mahirap. Eh wala eh. Yung iba sa atin ngayon, lalo na sa politika, ano na eh, mayaman na, nagnanakaw pa eh. Hindi makontento ang tao, mga kapatid. Okay? Ulitin ko po, ang kamatayan ay isang paglipat doon po sa buhay na walang hanggan. For the conclusion, mga kapatid, ulitin po, nakatakda po sa atin ang mamatay. Magkakaiba po tayo ng edad. Magkakaiba po tayo ng araw. Magkakaiba po tayo ng paraan ng pagkuha ng Diyos sa atin. Ngunit isa tiyak, ang kamatayan, hindi po natin yan matatakasan. Hindi po natin yan maiiwasan. Bagamat magkakaiba po tayo ng paraan na kukunin tayo ng Diyos. Isa tiyak, mamamatay po tayo. Ngayon, mga kapatid,
Sa katapusan, ang kamatayan, hindi po ang katapusan ng buhay. Ito po ay simula sa buhay na walang hanggan. Mamimili lang tayo. Sa oras na ito, sa aming mga bisita, sa mga ngayon ko lang po nakita, hindi po aksidente na kayo po ay nandirito. Okay? Hindi po aksidente. Maaaring may nag-invite sa inyo, pero hindi po ito aksidente. Ang Diyos ay nagtatakda ng panahon sa inyo, sa ating lahat. Nagpapahayag ang Diyos sa inyo na bumalik po tayo sa Panginoon. Habang may panahon pa, mga kapatid. At for the last, bago tayo magtapos, salamat sa Panginoon. May konting kirot, may konting sakit, nawala na ang kapatid na Uwel. Alam niyo po, para sa hindi nakakilala, si Brother Uwel po, ang isa po sa maaasahan ko talaga pagdating po sa gawain. Hindi po yan, hanggat maaari, hindi po yan nagpapaliban. Kapag meron pong gawa rito, pupunta po yan. Imagine nyo, hindi po siya kumpletong tao. Papilay-pilay po siya maglakad. Pero ginagawa niya ang makakaya niya para makapaglingkod sa Panginoon. At namatay po siya ng may kabuluhan sa Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po ang pangako, bubuhayin ng Diyos ang mga namatay kay Kristo. Hindi na natin siya maririnig, makikita. Pero isa tiyak, sa pagtunog daw ika ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at sa Panginoon po tayo magpakailanman. Mga kapatid, gusto kong iwan sa inyo ang tanong, saan nyo gustong i-spend ang eternity ninyo? Kung gusto ninyo sa langit, you need to sacrifice everything. You need to sacrifice for the Lord. Hindi pwedeng wala kayong isasakripisyo. Hindi po pwedeng papasok tayo sa langit nang wala tayong isasakripisyo, mga kapatid. We need to sacrifice, katulad ng ginawa ni Jesus. Para mabuksan po ang kaligtasan, he need to sacrifice himself. Sa pamamagitan ng ipinako po siya sa krus. At hindi po siya ipinako sa krus nang walang dahilan, kapatid. Hindi po siya ipinako sa krus dahil gusto niya lang. Pinako siya sa krus dahil yun po ang nakatakda sa propesiya para mabuksan po ang kaligtasan sa ating lahat. At nung bukas na po ang kaligtasan, mga kapatid, ang maliligtas ay ang papasok sa Kanya. Kaya nga sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus po ang daan. Hindi po ang relihiyon ang daan, mga kapatid. Huwag po kayong maniniwala na pag pumasok kayo sa relihiyon namin, pumasok kayo sa relihiyon ng kabila, pumasok kayo sa relihiyon ng kabila. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ang isa sa standards of truth ay yung Biblia. Kahit napasok mo na ang lahat ng relihiyon, pwede ba natin i-plus for the last, Acts chapter 2 verse 38? Ang sabi po, mga kapatid ng Biblia, sa Gawa, Kapitulo 2, 38, sumagot si Pedro sa mga tao. Ano po ang sabi, mga kapatid? Mangagsisi ang bawat isa sa inyo at magbautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, kahit saan kayong pumasok na reliyon, kung hindi pa nagaganap sa buhay ninyo ang salitang pagsisisi, walang kaligtasang makakamit. Dahil para makapasok po tayo sa langit, kailangan po natin magsisi sa ating kasalanan. At ano pong dapat nasusunod, mga kapatid? Magpabautismo daw po tayo sa pangalan ni Jesus. Kaya ngayon, mga kapatid, iiwan ko sa inyo ang mensaheng ito. Nakapagsisi na po ba talaga tayo sa Panginoon? At kung nakapagsisi na po ba tayo sa Panginoon, lahat po ba tayo ay nabautismo na? Maaaring ang iba po sa atin dito ay hindi pa nababautismuhan. Kaya itong mensahe na ito ng ating Panginoon, hindi po ito aksidente. Nag-iimbita po ang Diyos sa atin. Nag-iimbita po ang Diyos sa atin. Gusto po tayong iligtas ng Panginoon. Walang mawawala sa atin kung magsisisi tayo at magpapabautismo. Bagkus, malaki pong kapakinabangan ito sa buhay natin. Dahil pagdating ng panahon, pagdating ng ating Panginoong Diyos, sa Panginoon tayo magpakailanman. Doon po ang tunay na buhay, mga kapatid. Sa langit, wala na pong hirap,
wala na pong pagluha, wala na pong magkakasakit, wala na pong tatanda. Lahat ng positibong bagay na pwede nating maranasan, mararanasan po natin mga kapatid. Doon kapiling ang ating Panginoong Diyos. Ngunit wag natin ipagbawal ang bahala. Ang impyerno po ay totoo. Wag po natin hayaan mapunta tayo ron. At para hindi tayo mapunta ron, kailangan po natin magsisi at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Tayo po tumayo mga kapatid at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos.